Nag-react na rin mga kababayan no, yung National Security Council sa banta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at Martin Romualdez ni Vice President Sara Duterte. Nagpaabot na rin ng manifesto of support yung League of Municipalities mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And kinundi na nila yung pagbabanta ni Inday sa ating Pangulo. May mensahe rin mga nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Kababayan, ang isang leader ng Kongreso kay Inday na sundin ang advice ng kanyang tatay to get out of politics. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. So balikan natin ang ating kwento mga kababayan. So ito ngayon ang balita dito sa Impact Leadership o na yung ating PNP. Nagsalita na po sila. We assure the public that the PNP will work diligently to ensure the safety of all concerned and will take the necessary legal actions in accordance with the law. Malamang yun ang rason mga kababayan kung bakit itinag-utos ng Palasyo Malacanang to Executive Secretary Lucas Bersamin sa NBI mga kababayan na i-authenticate yung video ng virtual press con ni Inday kung saan binantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si Liza Marcos, saka si Martin Romualdez na gusto niyang ipapatay. May kinontrata na daw siya at sumagot na yes. O ngayon, yung National Security Council po, itong si Anyo, dating opisyal ni Digong, pero sabi niya rito, we shall be closely coordinating with the law enforcement and intelligence agencies to investigate the nature of the threat, possible perpetrators and their motives. Secretary Anyo, huwag kang magpahalata. Alam namin na dati kang opisyal, dati kang DILG Secretary ni Digong. Be professional. Kaya sinasabi mong possible perpetrators, public knowledge na po. Alam ng buong mundo ang nagbabanta si Inday. Recorded. Ba't hindi mo sabihin na Vice Presidente mismo ang perpetrator? Sinabi mismo ni... At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Dahil na nangontrata na siya, and it is not a joke. Sabi niya mismo, no joke anya. Sabi niya, we underscore that the safety of the President is a non-partisan issue. And we stand united in our commitment to upholding the integrity of the office and the democratic institutions that govern our great nation. So, maalata man po kayo namin ng buong mamamayang Pilipino at lalo na ng ating Pangulo. Depende yan sa inyo pong mga aksyon. Pag alatado kayo na you are siding with the Duterte,
at tumatanaw, dahil tumatanaw kayo ng utang na loob, malamang sa malamang, masibak kayo dyan sa posisyon bilang National Security Advisor. Ito naman po mga kababayan, ang statement ng League of Municipalities of the Philippines. Sabi dyan, Manifesto of Support. We, the officers and members comprising the League of Municipalities of the Philippines, express our unwavering support to the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The recent pronouncement of Vice President Sara Duterte not only threatens the life of the head of the Philippine government but also endangers our democracy. We call upon our leaders to exercise restraint and accountability in their words and actions. Leaders demands a higher standard of conduct that prioritizes the welfare of the Filipinos above personal or political interest. We reject any threat of violence or actions that may undermine the safety and stability of our nation. As local elected officials who are mandated to look after the welfare of our people, we're calling on our fellow public servants and the Filipino people to rally behind the President. The LNP trusts that President Marcos will continue to lead with integrity and compassion, fostering an environment where democracy in progress thrive. Pirmado po ng Presidente, National President Mayor J.B. Berros, ng ABP Operations at saka Secretary General ng League of Municipalities of the Philippines. Malamang ang sunod mga kababayan, yung League of Governors, Vice Governors, pati yung mga sanggunian members, city and municipalities. At malamang mga kababayan, yung ating mga local officials all throughout the country, all political leaders, dumistansya na po sa mga Duterte, lalo na po kay Inday, sa display of mental instability mga kababayan and arrogance. Sabi nga po natin, at sabi ng mga congressmen, never pa ito, lalo si Congressman Joel Chua, chairman na committee ng Blue Ribbon sa Congress, never pa ito anya na nangyari. Wala pang opisyal na nakagawa nito na openly i-threatened mga kababayan to kill the sitting president ng kanyang vice-presidente. Not even in other countries, hindi pa natin ito na-witness mga kababayan. Talagang kahindik-hindik po ang mga binitawan na pananalita ni Inday. And sa akin nga po, I think we have to increase the pressures to the Vice President na mag-resign na po siya. Get out of politics. Tulad ng sinabi, mga kababayan ng kanyang tatay. Ito na nga po ang sabi din ng isang House Leader. Yan o, sabi dito sa Inquirer, House Leader to BP Sara heed father's advice to get out of politics. Hindi po siya bagay sa any public office kasi ayaw niyang matanong. Ayaw niya ng accountability. At yung kanyang emosyon mga kababayan, hindi niya makontrol. And her mental condition mga kababayan, questionable na po kung nasa tama pa siyang pag-iisip mga kababayan. Sabi ko nga, kailangan siguro bawasan po yung kanyang security. Kasi baka magamit pa yung presidential security niya, magkabakbakan with the PSG ng ating Pangulong Bongbong. So mangyari niyan, labanan ng kapwa sundalo na members ng PSG. So nagkagulo-gulo ang ating bansa mga kababayan dahil sa behavior po ni Inday. Yan po yung sabi ni Libanan, House Minority Leader Marcelino Libanan. Vice President Sara Duterte anya should heed the advice of her father, former President Rodrigo Duterte, to get out of politics as soon as possible. Sabi po ni Libanan, the Vice President lacks both the gumption and the grace required of a national leader anya. Tama po. Childish pa po, mga kababayan, immature. In worse, may tupak po. Kaya sabi ko nga po, mga kababayan, kailangan siguro ni Inday magpatingin sa mga eksperto. Tingnan yung kanyang mental condition po. Peligroso po siya na maging Pangulo. Or kahit nga po, nung naging mayor siya, nanakit po siya, nambugbog ng isang sheriff. Hindi po napalaki ng tama ng kanyang magulang. Kasi sabi ko nga po, wala man siyang magulang na magpapalaki ng tama. Kasi pati yung magulang niya, mali po yung ginagawa, lalo na yung tatay. So sabi po ni Libanan, she is clearly unlike her father. It would appear that she makes crucial judgment in issues utterly reckless pronouncement without any preparation or thoughtful consideration.
So, buka lang siya po mga kababayan ng buka ng bibig, hindi pinag-iisipan. Siga-siga po eh. Yung gusto niyang sabihin, sinasabi niya. We strongly urge the Vice President to listen to her father's counsel for her to step away from politics before it's too late. Kaya sabi ko nga po, before pang makapanakit si Inday po, tanggalin na po ninyo siya sa pwesto at disarmahan po. Iparehab na ninyo po si Inday before pa siya makapanakit ng tao. So sabi noon, noong November 8 ni dating Pangulong Digong, si Inday Anya, pasalamat ka na lang. Pasalamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice presidente, vice president. Birang-bira yan, bira sa isang pamilya. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can, get out of politics. Tama yung kanyang tatay. Siguro, siyempre, kilala niya si Inday. Mas malala sa kanya si Inday, mga kababayan. And once nasabi ni Digong, mas takot daw siya kay Inday. Diba? Narinig natin yan sa kanya noong presidente pa si Digong. Pero sabi nga po, kung ano ang puno, siyang bunga, like father, like daughter. Saan managmana ng ganyang karaskal na ugali, kagaspang mga kababayan na ugali si Inday, kundi sa kanyang tatay. He also urged his daughter to focus on other pursuits such as earning a living through her profession or running a business. So mas maganda lumabas na po talaga sa politika si Inday. Conforme ako sa sabi ng kanyang tatay, although hindi ako naniniwala na seryoso yung kanyang tatay kasi double speak po palagi si Digong. Iba yung sinasabi sa kanyang ginagawa. Pero yung advice ni Dibanan na umalis na sa politika si Inday, tulad ng kanyang tatay, yung interpretation kasi ni Libanan, sincero si Digong sa kanyang sinasabi. Dapat yun sundin. Talaga po ni Inday. Kung hindi po, ito na nga po, mismong si Inday, sinira niya yung kanyang sarili, mga kababayan, sa pagiging reckless sa kanyang mga pananalita at hindi niya makontrol na emosyon at pagiging bartenela niya na ayaw siya, mga kababayan, na pinagsasabihan at may sarili siya, mga kababayan, na mundo na ginagalawan kung saan siya po ang hari. Pati nga sa impyerno, gusto niya maging presidente. Lalo pa, yung kanyang mental condition now is under question. Kung nasa tama pa ba, mga kababayan, yung vice presidente sa kanyang pag-iisip, na imagine, publicly, trinetin niya yung binantaan yung ating Pangulong Bongbong to kill, kasama yung kanyang asawa, pati si Martin Romualdez. All because of the issue ng confidential funds na siya man lang po ang may gawa. Siya yung gumastos, mga kababayan, ng confidential funds nang walang pakundangan, hindi niya ma-justify. Kaya iniiwas niya yung kanyang mga opisyal na nadamay po dito sa investigation. Pero sabi ng Congress, hindi nila tatantanan po. Hindi sila madadala sa diversionary tactics, theatrics, and arrogance, display of arrogance in utterances na ginawa po ni Inday kahapon.